Hello mga kapatid. Narito na naman po ako dahil meron na naman po tayong pag-uusapan o tatalakayin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa tamang daan. Nasa na nga ba ang tamang daan? Dahil hindi po natin makita ang tamang daan. Bakit hindi po natin makita? At paulit-ulit naman tayong naghahanap. Ang problema, ang dami na pong relihiyon ngayon. Ayun, hindi na po natin malamang kung saan na po yung daan. Pero alam naman natin kung nasaan ang tamang daan. Sinabi naman po ng ating Panginoong Hesus ang tamang daan. Pero wala din. Hindi pa rin po natin nakikita. Sinabi na naman po niya na siya po ang tamang daan. Pero wala rin. Wala ring saysay. Unang-una, hindi naman siya pinaniwalaan siya ang tamang daan. Kaya nga siya naipako sa krus dahil hindi naman po siya pinaniwalaan. Hanggang sa ngayon, hindi tinatanggap din siya na siya ang daan, pero maraming dahilan. Kaya ayon, hindi pa rin nakikita kung saan ang tamang daan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin nakikita kung nasaan na nga ba ang tamang daan patungo sa Ama. Ito po, kung pag-aaralan lang po natin o susundin lamang po natin ang mga aral at tagubilin ng ating Panginoong Hesus, yun lamang po, madali lamang pong makita. Pero sa karamihan po, kahit nakikita na ang tamang daan, ay hindi pa rin nila napupuntahan. Gayan po. At mahirap talagang makita ngayon ang tamang daanan patungo sa Ama. Dahil may mga kadahilanan po. Kapag hindi po natin pinakinggan o pinag-aralan o binasa o talagang tinanggap ang mga aral ng ating Panginoong Hesus, ay talagang mahihirapan po tayong malaman kung nasaan ang tamang daan. So yan lamang po mga kapatid, yan lamang po ang ating pag-usapan sa oras na ito, sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Ingat tayo lagi and God bless po.